Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 po ng September 23, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:04 ng umaga. Medyo maaga ako ngayon kasi may lakad ako eh. May ihahatid ako sa airport. Nais ko lang po mag-vlog ngayon pala ay Lunes Lunes ng umaga at medyo madilim pa. Alas 5:05 ng umaga. At nais ko pong mag-vlog patungkol dito sa pangako ko kahapon o nung isang araw pa na i-discuss ko ano po ang kaibahan ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kalaban. Ayan po At i-discuss ko po ito na ngayon lang ito na Biblia po ang gagamitin ko. Opo. Ano ang advantage ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kalaban? O ano ang masasabi ko na katangian niya na wala doon sa kanyang mga kalaban? Hanggang po ngayon, kung sino man yang kinoconsider nyo na kalaban niya ngayon ay hindi mapapantayan. Opo. Kasi nga ay kung i-describe ko po ito, 1 in a million na mangyari. Opo. Kaya aywan ko kung maniniwala kayo, pero nasa sa inyo po yan. Basta ako ay i-discuss ko po ito. At ito ay noong iniisip ko na ito, noong nangangandidato pa siya ng pagka-presidente. Opo. May katangian din siya na wala kay Lini. Ganun yan. Pero lilinawin ko lang po Ako naniniwala ako na hindi siya nanalo yan. Opo. Pati yan si Sara. Noong una. Pero mas lalo na nung lumabas yung findings ng TN Trio. Wala na akong duda na hindi talaga nanalo si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Dinaya lang po nila yung eleksyon. Opo, dinaya nila. At i-discuss ko yan sa mga susunod na mga araw habang lumalapit yung eleksyon, yung 2025 eleksyon. Yun nga ako naniniwala 100% na dinaya dahil nga doon sa 51% po ng boto, lahat ng boto ay dumaan doon sa iisang machine. Iisa po ang nag-transmit ng boto. Kunyari iisa ang nag-transmit, pero actually hindi ko naman masasabi na transmit yun eh. Kasi yung machine ay nakakabit sa Comelec. Ibig sabihin ay local yun sa Comelec. Yung nag-transmit kunyari 192.168.0.2. Identify po yung machine na yan na nakakonekta locally sa Comelec. Yun ang nag-transmit ng 51% ng boto ng buong Pilipinas. Hindi po dumaan sa vote counting machine, hindi. Aywan ko kung saan napunta yung
mga boto na binilang kunyari ng vote counting machine na samantalang nasa kontrata ay ang magpapadala ng boto ay vote counting machine. Yun po ang nasa kontrata na kung saan ito po ay hindi local. Ang ibig kong sabihin ay yung public, yung vote counting machine. Public po yan. Kasi hindi siya makakadaan kung hindi siya public. Ganun po yan, Kaya nga tayo ay mayroong vote counting machine. Pero nga, hindi yun ang nagpadala ng boto. Kaya dinaya po yan. Doon lang po ako magpo-focus, na kung hihingian nyo ako ng proof na dinaya yan, yun nga. Hindi vote counting machine ang nagpadala. Na kung saan bawat presinto po ay mayroong isang vote counting machine. Dadaan yan ngayon sa telco o dyan sa line ng telco o transmission line ng telco. Dadaan yan. Kaya dapat may record sila doon. Ay wala Anong oras pinadala? Walang record Dahil nga, ang ginamit nila ay yung local yung nakakabit mismo sa COMELEC, yun ang ginamit nila. Kaya dinaya po yan. 100% po yan dinaya. Pero hayaan na po natin. Okay na yan. Ang i-discuss ko po ngayon dito ay ano ang katangian ni Marcos o ano ang kaibahan niya sa mga kalaban niya. At inaanyayahan ko po kayo at kung hindi kayo sumang-ayon ay okay lang naman Okay lang naman. Pero ito po ang nakikita ko na bagamat ang Diyos po ay ayaw niya yung dayaan Opo. Ayaw po ng Diyos yung mga dayaan na yan. Ngayon ay bakit nangyayari? Ay ang tawag po namin dyan, mga born again, pinahintulutan lang o allowed o permitted. Mayroon kasing tao ang tao may gusto siya. Ngayon, pinapahintulutan niya ng Panginoon for a time o panandalian lamang. O kaya ay pwede namang gawin yan ng Panginoon na bagamat ay hindi maganda sa una kasi nga dinaya, pero kaya niyang gawin yan, mapaganda niya. Opo, at yan po ang nangyari kay yung kwento na mababasa natin nangyari kay Joseph the Dreamer. Opo, hindi ba? Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa mga merchandising, hindi ba? Na dumadaan. Bakit pa natin kanya papatayin yan? Ay ipagbili na lang natin yan sa mga merchandise na dumadaan. May pira pa tayo. Pinagbili siya. At pagdating naman sa Ehipto, kasi papuntang Ehipto ata yung mga merchandise pinagbili naman siya doon kay Putipar na isang general ng prison guard. Pagdating doon ay gusto siyang akitin nung asawa ni Putipar ay hindi siya pumayag, hindi ba? Kinasuhan siyang rape. Ayan po. Kaya nga po ay sunod-sunod yung dagok sa kanya nabilanggo siya. Pero doon sa bilangguan ay bagamat ay parang wala na siyang pag-asa, ay yun ang dahilan para naging siya. Siya ang nagawa na
Prime Minister ng Egypt. Opo. Ayan po ang istorya dyan. Dahil nga doon sa alam niya kasi mag-interpret ng mga panaginip. Ayan po. Doon sa sumikat yan. Yung ininterpret niya yung panaginip ng paro. Natutuong naman. Di ba? Ayan po Kaya ang Diyos po ay kahit na nakikita natin na wala ng pag-asa, ay pwede pang gawin yan. Opo, may paraan pa dyan. Ayan po ang nangyayari ngayon na nakikita ko. Pero ang topic ko ngayon ay ano yung katangian ni Bongbong Marcos. Opo, nawala sa iba. O mahirap makita. Opo. Pero bago ang lahat po ay nais ko lang po muna na pasalamatan itong batch number 1 po sila ito na ating mga vlogger, vlogger, hindi, yung subscriber. Opo, ito po sila, salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Michael, ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin o suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating tatalakayin. Ano ba ang kaibahan ni Bongbong Marcos dito sa kanyang mga kalaban? Opo. Alam niyo po mga kababayan ay
halos kasing edad ko po ito si Bongbong Marcos. Opo. At medyo nasubaybayan ko rin po ang buhay nito. Opo. 67 na siya ay ako 66. Opo. Pero noong siya ay kumukuha ng kanyan, yung second lieutenant, umaatin din po yan sa yung sa Marine, doon sa barracks ng Marine, dyan sa Port Bonifacio. Malapit sa yung ng Air Force, yung opisina ng mga Air Force dyan. Ngayon ay, nung third year ako, advanced ROTC po ako, ay dyan yung mga yung mga kadete namin dyan sa DSS Parade Ground. Hindi ko makalimutan yan. Pinagsama yung Air Force at saka yung Naval. Kasi yung komandante namin, yung komandant, Colonel yun, Air Force. Kaya doon kami dinala, 1 taon yun. Ngayon, kung minsan, dahil may kasama ako na advanced ROTC rin na mga Marines, mga enlisted personnel, doon kami nagpapahinga sa Marine Barracks nila. Nakikita ko yan yung kutsi niya, yung black car na Impala. Nakikita ko yan, kung naandun siya, kung nag-i-schooling siya, ay sinasabi ng mga kasamahan ko, nag-i-schooling yan dito sa Marine, sabing ganun. Yan si Bongbong. Pero simple lang siya. At tuwang-tuwa yung mga Marines kasi nga nabibiyayaan sila. Opo. Kaya nga nung people power yan, nung kinukubkub na sila, nakasuot ng second lieutenant yan Tanda ko yan Pero umiiyak na sila. Lahat sila, opo. At yan nga ang tatalakayin ko ngayon, Psalms 34, verse 18. The Lord is close to the broken-hearted, and save those who are crushed in spirit. Ayan po, yan ang verse na gusto kong ipaliwanag sa inyo. The Lord is close to the broken-hearted, and save those who are crushed in spirit. Totoo po yan. Malapit ang Diyos sa mga taong sawi o bigo o broken-hearted, at yung espiritu nila ay parang winasak, crush in spirit Ganun po yan. Pero depende po sa level yan. Mayroon kasi na broken-hearted na hindi masyado Opo. O kasalanan niya, o yung bang ayaw niyang tanggapin na siya ay broken-hearted. Ito kasi dito, ang dinidiscuss po dito, wala nang magawa yung tao. Wala nang magawa. Wala na siyang resources, ganyan, o ayaw nang sumunod ng mga tauhan niya, o ganun nga, nung natapol sila, nung pinalayas po sila ng mga tao, yung people power nga. Diyan ay sigurado ako na kahit na anong lakas mo, kahit na anong kapangyarihan mo dati, ay tatawag ka sa Panginoon. Yung mga instances na yan, ina-assume ko yan, At lahat naman yan, napakinggan ko po si Ninoy Aquino, na nung naandun sa kulungan,
7 taon ata siyang nakulong si Ninoy. Pero doon ay tinawagan niya ang Panginoon. Kunin mo na ako, Panginoon, patayin mo na ako, sabi niya Ay nag-hunger strike siya. Ngayon, kung 1 buwan ata, hindi siya kumakain, ay butot balat na nga siya Pero hindi siya namatay. Ang sabi niya ay, kung gusto niyo akong buhayin at may ipagawa pa kayo, ay sige, sabi niya. Pero ayaw na niyang mabuhay. Ayan po ang mga broken-hearted. Opo. Na kung hindi maawa sa iyo ang Panginoon, maaring mamatay ka nga o magpakamatay ka. At isang example din dyan, ito si Dilima. Iyan po. Si Dilima, dahil siya ay nakulong na mahigit na 6 years po yan ikinulong siya. Ako alam ko yan, kung hindi niya kinausap ang Panginoon, kung hindi sumagot sa kanyang Panginoon, ay baka masiraan siya ng bait o magpakamatay siya o hindi niya kakayanin yan. Opo. Kaya nakakaya po yan ng mga tao yung mga sitwasyon na ganyan kasi nararamdaman nila na sinasagutan po sila ng Panginoon sa mga tanong nila. Ayan po. Para maintindihan nyo po yan. Very extreme po yan. Yang broken-hearted na yan. Opo. At yan nga ang nakikita ko dito kay Bongbong Marcos. Nasubukan na niya yan. Kaya kahit anong patutsada na gawin sa kanya ngayon, alam na niya yan. O naranasan na niya yan. Ganun po yan. Iyan po ang advantage ni Bongbong Marcos sa kanyang mga katunggali ngayon. O simula pa nung simula. Naranasan na niya yan na kung paano ay yung mga general ay iniwan sila Hindi ba? Ay, hindi na siya magtitiwala dyan. Kaya ngayon, nakikita ko po na kahit anong paninira o patutsada na ginagawa sa kanya, baliwala sa kanya. Kasi nga, dinanasan na niya yan extreme na yun At malamang nakakuha siya ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Iyan ang advantage niya. Yan ang nakikita ko. Kaya ito ay sinisiraan siya ni Sara, sinisiraan siya ng mga KOGC, sinisiraan siya ni Duterte, hindi ba? Pero baliwala sa kanya. Kasi nga ay kuwan na siya mayroon siyang wisdom na nakuha nung sila ay pinatalsik. Yan ang nakikita ko dyan, na advantage niya yan. Opo. At ngayon ay itutuloy-tuloy ko lang po Bagamat na ako ay naniniwala na dinaya nilang eleksyon, hindi ko naman kabisado o hindi ko naman alam sino talaga ang nandaya dyan. Maaring dalawa sila o nagtulungan sila ni Duterte at saka siya, pero hindi nga natin alam Hindi natin alam kung sino talaga ang promotor dyan o yung malaki ang kasalanan. Ayan po, ngayon ay bagamat ang mga kakamping noon ay umiiyak hindi ba? Kasi nga nanalo hindi ba? Ang akala nila ay wakas na ng panahon, hindi ba? Wala ng pag-asa, sabi nila. Wala na tayong pag-asa. Pero ang Diyos po, kaya pong baliktarin ang sitwasyon Opo. Kaya po yan at ako nga ay parati kong nililitsure dito, may mga salita kasi na pinakikinggan ko na ay tika muna kako ay may mangyayari dito. At yun nga, nung sinabi ni Amy Marcos, nung
nung kampanya. Sinabi niya na ang pagkakaibigan daw ng Marcos at saka Duterte ay forever. Ay tika mong makako. Alam niya ito na niluluko niya ang tao. Alam niya kako ito na hindi naman totoo yan. Bakit niya sasabihin yan? Pagbabayaran nila kako yan. Yun ang sabi ko. Opo, kahit na doon sa mga, yun sa Philippine Daily Inquirer po, doon sa comment section, yun ang sinasabi ko. Opo. Kasi hindi pa ako nagbablog noon pero nagko-comment na ako sa YouTube at saka sa Facebook. At yun nga, mayroon akong comments doon sa Philippine Daily Inquirer. Tika muna kako, delikado yan. Pagbabayaran ni Amy yan at saka ni Sara. Kasi sila atan dalawa nag-uusap noon Forever daw Ay samantalang ang mga ordinaryo na tao, sabi nila sa politika, wala namang forever dyan Ay pero sila ay niloloko niya mga tao. Nationwide po yan. Sa TV. Kaya pagbabayaran kako yan. Ngayon, ang sumunod na pangyayari, nung sinabi ni Sara Duterte na tambaluslos, kinabahan na ako nun. Tika muna, hindi ko naintindihan ito kasi Bisaya ata yung word na yan Nung tinignan ko nga, ito nakako ang simula. At yan na nga. Hindi na mapigilan. Parang domino effect po yan. At palagay ko, sa haba ng panahon na yan, pinag-aralan ko rin, ay Diyos na po ang gumagawa niyan. Dahil nga ay sinambit niya ang salitang tambaluslos na hindi na po pwedeng bawiin yan. Hindi pwede. Parang manok yan na tinanggal mo ng balahibo. Hindi ba? Pag ang manok ay tinanggalan mo ng balahibo, ay paano mong isasauli yan? Hindi ba? Mayroon nga akong nabasa iyon daw salita ng tao ay mahirap nang bawiin. Ang nagpaliwanag ay yung nagtitinda ng manok sa palengke. Nagtitinda siya ng manok. Ay tinanong siya nung isang tao na paano raw bawiin yung salita parang humingi siya ng dispensa ay yung manok na binili mo kanya ay tanggalan mo ng balahibo. Sabi niya ay tinanggalan niya ng balahibo. Ay tapos anong gagawin dito? Ay ibalik mo. Sabi ganon. Ibalik mo yung balahibo. Ay hindi na. Sabi ay ganon nga kanya ang magsalita ka ng masama sa kapwa mo. Yung siraan mo ng puri ganyan ang masama pa yung hindi totoo Hindi ba? Paninirang puri na hindi totoo. Ayan. Hindi mo nga kanyang pwedeng ibalik yan Ganyan, sabi niya. Ayan po. Kaya nga ako ay naglakas loob na ako na i-discuss ngayon ito dahil nakikita ko na irreversible na po ang mga pangyayari. Irreversible na yan. At palagay ko, ang Diyos na po ang gumagawa dyan. Ginagamit po si Bongbong Marcos ng Diyos para singilin yung mga nagkasala. Bakit ko naman sinabi yan? Bakit ko sinabi? Ganito po yan nung nanalo po ito si Duterte, namonitor ko, ginagamit nila yung Romans 13, obey governing authority, for there is no authority that is not established by God. All authority that exists now is established by God. Yun ang sinasabi nila. Tapos, may karugtong pa yun. Yung palagay ko ang gumagawa niyan, yung mga KOGC o kaya nanggaling sa kanila kasi biblical Ang sabi nila ay
ginagamit daw ng Diyos si Duterte. Yun ang sabi nila. Oh, ay tika muna kako. Paano ka nakakasigurado dyan? Oh, paano ka nakakasigurado na ginagamit? Although na mayroong biblical reference dyan, pero aywan ko lang kako. Ayon na nga, ginagamit nila ay ngayon, ako naman magkukonklusyon ngayon, ang talagang ginagamit ng Diyos ay si Bongbong Marcos sa ngayon. Opo. Hindi po ako makamarcos sa hindi. Makalini po ako. Kakamping po ako. At yun ang sinuportahan ko. Pero sa ngayon, dahil sa mga pangyayari, yung ginagawa ni Marcos ay okay na yan. At yun nga, sinasabi ko, parang nagagamit siya ng Panginoon para singilin yung mga tao na nagmalabis noon, na nagpapatay, na nagpabilanggo, na nagpaalis ng lisensya, hindi ba? Ay gusto pa nga nilang, ay si Jet Mabilog, hindi ba? Gusto nilang mag-testify sa hindi totoo eh. Ayan po, parang Jezebel, hindi ba? Yung kaso ni Jezebel na sa kasaysayan ng Biblia ay pinakamasamang babae. Opo, si Jezebel. Ganun ang ginagawa na kukuha sila na mag-testify na hindi naman totoo. Ganun po ay pagbabayaran po yan. Kasi si Jezebel after 13 years pinagbayaran niya hindi ba? Kinain siya ng aso yung asawa niya na si Ahab after 10 years namatay. Pinatay ng mga Syrians sa gira. Yun namang anak ni Ahab, pinatay naman nung nagkudita pinatay naman nung pinuno ng army ng Israel. Pagkatapos nun ay si Jezebel na. 13 years lang po pinagbayaran. Kasi nga ay parang pinapatay nila yung may-ari ng lupa. Yung may-ari ng lupa na ayaw ibinta ay pinagbabato yun dahil nga hindi raw sumasamba, hindi ba? Kumuha sila ng mag-testify na hindi nag-aayuno, hindi sumasamba, ay nag-decree kasi si King Ahab Nasabi naman ni Jezebel, mag-decree ka kanya na araw na ito, lahat sasamba, lahat ay mag-aayuno. Ay kunyari may nakakita na sinabot ay hindi tumatalima, pinatay siya, pinagbabato siya. Ganun po yan. Ganun kasama si Jezebel. At yan po ang ginagawa ni Duterte. Opo. Kumukuha ng mga tao na magtitistify sa hindi katotohanan. Ayan po. Psalms 51 po verse 16 hanggang 17. For you do not delight in sacrifice, or I would bring it. You take no pleasure in burnt offering. Sabi po ni David, the sacrifices of God are a broken heart, a broken spirit, and a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Pero hindi maganda ang pagkasulat dito. Ganito na lang sa aking sariling version. Sacrifices and burnt offering you do not desire, sabi po ni King David, or else I will give it, sabi niya. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite spirit. This, O God, you will not despise, sabi niya. Ayan po ang nakasulat. Kaya nga ito si Bongbong Marcos ay broken heart na ito nung pinatalsik sila. Kaya nagkaroon din siya ng wisdom doon. O kaya
tinawagan niya ang Panginoon, baka pinakinggan siya. Yun po ang advantage niya. Samantalang yung mga kalaban ay kahit pa sabihin natin na nabalo o ay normal na lang yan eh. Namamatay po ang asawa, ganyan, o nagkakasakit, o nagkakahiwalay, ganyan. Ay hindi masyadong broken heart yun. Kasi normal lang po yun eh. Pero yung mapatalsik yung magulang mo na kayo ay nasa poder ng power, ay iba yan. Yan ang sinasabi ko. The sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. This, O God, you will not despise. Ayan po. At maliwanag po yan, hindi ba? Kabisado ko po yan eh. Memoryado ko po yan eh. Opo? Ulitin ko lang burnt offering and sacrifices you do not desire, or else I will give it. Sabi ni David, the sacrifices acceptable to God is a broken heart and a contrite in spirit. This, O God, you will not despise. Ayan po. Sa mga kalaban niya ay sino ang umabot sa ganyang katayuan? Ay wala eh. Si Sarah nga puro confidential pan, hindi ba? Laki sa layaw nga yan, hindi ba? Wala yan. Hindi pa niya naranasan ang umiyak o yung talagang grabe, hindi ba? James 4, verse 6. But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gave grace to the humble. Ayan po. Mahagip po natin dito si Bato de la Rosa, hindi ba? Si Bato de la Rosa sabi niya, pwede kanya 6 months tatanggalin ang droga. Kayabangan po yan. Opo, kaya nga yun ang kinumin ko doon sa comment section doon sa Philippine Daily Inquirer noon. Kalukuhan po yan, kako. Hindi sila bibiyayaan ng Diyos yan. Nung sinabi ni Duterte na 6 months, sabi niya, 6 months lang o 3 months. Tatanggalin nila ang mga illegal drugs. At sinabi ni Bato na pwede. Sabi niya, pwede yan. Nangyari ba? O totoo ba yon? Wala. At ngayon, nabibisto pa sila, ay yung mga pinagpapatay pa nila ay mga kompetensya nila o gusto nilang masulo ang droga. Pero hindi na yan ang topic ko. Ang topic ko, God resists the proud. Kayabangan po yan Kaya hindi ako maniwala doon Kayabangan, hindi sila tutulungan ng Diyos. Ay ngayon nga, nakikita natin na parang iniisa-isa na sila, hindi ba? Si Kibuloy ay nakabilanggo na, hindi ba? Ay spiritual advisor niya yan, hindi ba? At parang iisa na sila. Diniscuss ko po anong isang araw na bakit iisa na sila. Diniscuss ko, may 200 plus na nag-view. Diniscuss ko, bakit iisa na sila? Ay simpre, the two shall become one flesh ang nakasulat dyan sa marriage o kaya dyan sa sexual immorality. Every time na you do the sexual act, ay nagiging isa kayo nung prostitute, kung sino man yan, o immoral woman. Ay simpre, immoral yan kasi pumapatol sa hindi asawa. Yan po ang definition. Kaya nagiging isa na sila. Iisa na po ang kanilang pag-iisip. Ang ibig sabihin yan, o ang kinalang layunin. Ayan po. Ang daming nanood. 217 ata. Kanina tinignan ko At natutuwa po ako na may nanonood kasi nga ay dinadalayan ko po sa Panginoon na magkaroon ng wisdom yung nakikinig. Opo. Sige po at hanggang dito na lang po at ayaw kong
masayang yung oras nyo, mahalaga po ang oras nyo, at hanggang dito na lang po at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.